Di, nagulat na ako sa Evan, kasama ko sabi ko. Wait! Totoo nga. Sabi ko lang baka mali po kayo ng pinapresenta. Alam nila yun, so medyo gano'n. Ako naman, upon signing up, after a couple of days, sabi nila mag-represent daw sila na mag-pitch sila for like a TV series. And right away, I fell in love with the character. Ano naman pakiramdam? Kasi napakalaking series nito, parang hindi pa kayo nape-pressure na na gampanan yung mga characters. Pressure is good. Yes, part ng process yung pressure eh. Expectations lang yung kailangan namin i-workout. And I think kailangan muna namin mag-focus sa sarili namin to do the character. Kasi kahit pa paano kung i-aware na ako personally, kung i-aware ko masyado yung sarili ko dun sa mga nangyayari and all, baka hindi na ako ma-focus sa work, dun ako sa expectations. Same naman. Ganun din naman ako. Lagi namang may pressure. Kahit naman hindi ko at or what, lahat naman ng proyekto may pressure. And so, basta kailangan mo lang galingan and just really be, be sensitive to the people that you're with. Nung hindi pa napupunta sa inyo itong I Love You, meron na ba kayong mga idea? May mga background na ba kayo tungkol dito? Hindi na. I've never read any Wattpad. Wala din ako may idea kasi hindi ako nahilig basa. So wala rin. So paano nyo pinaghandaan yung mga characters nyo dito? Pinasend ko agad yung Wattpad. So nasa plane na ako tapos binabasa ko na rin siya agad. So ang ganda. I fell in love with it. Umiyak ako, tumawa ako, kinilig ako, nalungkot ako. So it's a very good. Script ba yung binasa nyo? Libro. Kasi wala pang script noong mga panahon na yun. I think it's we're so privileged na meron kaming libro na reference namin kasi nandun lahat yun, lahat ng tanong mo, lahat ng explanation nandun lahat. So, yeah, we're lucky na meron kaming binabalik-balikan kung meron kaming mga questions about the characters. And I believe it's 27 shooting days, Wow! More. Alam mo Even 30. may insider ka ha? Mapapakompute ako niyan. Yeah, pero kasi di ba halos kayo na din naman first time nyo rin naka-work si Direct Mac Alejandre, nanonood din naman sa paggawa ng mga historical project. May pressure din ba sa inyo kasi award-winning and ano rin naman nag-asip? Yes. Laging may pressure naman yung working with someone new, and lalo na pati ka na sa industriya. And I think iset aside natin yung mga awards and mga nagawa, but the fact na tumagal sa industriya, alam mo yun, it means ang laki ng knowledge niya, experience, at syempre yung maitutulong niya sa'yo. Alam mo yun, as a co-actor, as an actor din, yun. So ako, excited kasi the fact na talaga sabi niya ilang years na siya, sabi ko, wow, madami ako matututunan. Yeah, ako naman ang na-discover ko sa pressure. Pansin nyo, kapag may pressure, mas ginagawa niyo yung best. Kasi pag masyadong relax, like, parang anong dating mo, diba? So I really think pressure is good kasi it's gonna push you to really squeeze. Ano yung meron ka, minsan sa pressure na yun, may nadidiscover ka sa sarili mo na, kaya ko pala to, meron pala ako nito. So yeah, we're so excited to work with director. Nakapagsimula na ba kayo ng taping? Ako po, naka 2 days na kami nila Direct Mac. So, nung unang araw talagang nangangapa pa ako kung paano si Direct Mac. Pero, grabe, sobrang good vibes niya lang, sobrang galing niya. Alam niya kung anong gusto niya, per scene, and so, guided ka talaga very well. And the best part, si Direct is very passionate. Sobrang, I think it's quite rare to find a director like that na pag kinausap ka, alam mo yung energy, ramdam mo agad eh. Parang parte talaga siya ng cast. Mahal niya yung proyekto eh. Yeah, parang nag-brainstorm na agad kayo. Parang it's a collaborative work talaga. And that's why sobrang swerte namin na si Direk ang mag-ahanda ng project. Guys, ako, fun question lang. Kung meron kayong lumang tao na gustong kausapin, sino ito at bakit? Lumang tao na po sa atin. Ako, Gabriela Silang. Why? Ayun. Wait lang, lumang tao sa story or iba? Hindi, kahit di sa history Lumang tao, natin. like lumang tao. Yeah. Serisa. Oo, sa akin, serisa. Ito sila ako lang. Me, to be honest, as an actor and artist, I would love to
talk to Marlon Brando. Kevin, bakit si Gabriela? Ha? Bakit? Why? Si ano, Siyempre, she'll vote for women's rights. So, bakit naman hindi? Ikaw. hindi siya yung gusto ko man. Hindi, I mean, ikaw. Tatanungin sa akin, yung gusto nyo ba? Sa akin, siyempre, gusto ko lang din malaman kung paano lahat. Kung true ba? Ano yan? True ba? True ba? Chismis. True ba sa likod ka? Sa likod ka ba na rin? Nakatakyog ka. Hindi. Pero siyempre, gusto kong itanong lahat ng mga kasaysayan na alam mo yun. Alam naman ako kasi may pananaw ako na nababago lahat. As years pass, nababago lahat yan. Through chismis, nagbabago hanggang sa nag-iiba na. Kaya gusto ko rin siyempre siya nakakaalam, di ba? Kung touch me na talaga. Pwede isa pa. Only one life. Ano ang intriga question mo? Tatayo ako pag hindi. Hindi kasi like, di ba, like mga Wattpad adaptations and everything. Parang yung mga fans, they have their facts. Yes. Sige, ito yung gusto ko. Sige, ito ganyan. Kayo ba, gano'n ka-important sa inyo yung mga noises na gano'n? Coming from fans na sila yung gusto nilang pumapel sa ganito. Well, important siya in a way na syempre ako ginagrab ko yung opportunity na yun and yung reason na yun para ma-improve na hindi na lang sa tama o mali ang isang bagay. Gusto kong i-prove na hindi nagkamali ang Viva for being number one, to be the number one na platform na streaming platform na ano tawag ito? Adapt. Yeah. I really think there's a reason why we're here. You know, those bosses, Boss Vic and the rest of the team, ang tagal na nila sa industry. Hindi naman, they're so experienced to the point na alam nila kung sino yung mapagkakatiwala. Hindi naman, kunin natin to just because of wala lang, di ba? So, they see something in us na alam niya na, kaya ng tao. And for us, it's for us to deliver it and be grateful dito sa opportunity na. And speaking about noise, parang it's the greater you do something, the more noise na darating sa'yo. So I guess just don't listen to the noise and focus on the things that matter, which is this project. Kasi ano mangyayari kung makikinig ka, mababasa ka? Parang that's their own point of view. So at the end of the day, yeah, we'll just collaborate and, you know, give our best as much as we can. Ako naman nung una, I kept telling everybody na parang, syempre nalungkot ako. Because I think I'm just, a very sensitive person that gets so, easily gets sad. And so, although hindi naman siya bago sa akin kasi di ba nagkaroon naman ng The Rain in Espanya, and so may mga pegs na naman before. And it's fine. Ngayon, parang kung, okay, it's a fuel for me na to be, galingan ko talaga per scene. So, ngayon okay na po. Ngayon, parang, sige, panoorin na lang po natin. Sana panoorin na lang po nila, bigyan nila ng chance to I Love You Since 1892 na adaptation. And, sana ma-enjoy po na. Maraming salamat po. Maraming salamat everybody. Kala ko mga tanong-tanong na Socorro, Salamisim, at napakarami pang iba, guys. At ngayon, isang major milestone na naman dahil ang pinaka-iconic niyang kwento ay ipapalabas na finally sa Viva One. Kaya naman, let us all welcome on stage the creator and the best-selling author of I Love You Since 1892. Give it up for Binibining Mia. Hello, Binibining Mia. You want to say your highs and hellos to everybody here? Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta, lalo na magulan. Pero narito pa rin kayo ngayon. At sana mag-enjoy kayo sa lahat ng preparation natin. Maraming salamat, Binibini. Can you stay there? Binibini, pwede tumayo ka muna dyan at mag-smile sa ating mga camera. Ayan. For a quick photo opportunity. Again, she is the brilliant mind behind this wonderful, wonderful story. Palakpakan natin. Once again, Binibining, you can take your seat.
Sunod naman ay isa siya sa mga tinitingalang storyteller sa pelikula at telebisyon. Nakilala sa paggawa ng mga kwentong tumatagos sa puso. Mula sa mga di malilimutang pelikula tulad ng Ang Panday, Captain Barbell, In Your Eyes, at napakarami pang iba. Hanggang sa mga iconic teleserye tulad ng Amaya, Marimar, at iba pa. At alam niyo ba, naging involved din si Direk sa TV adaptation ng ilang Wattpad hits gaya ng The Magic in You. Ngayong taon, he takes the lead in directing sa pinakahihintay nating adaptation na I Love You Since 1892 sa Viva One. Sa kanyang malikhaing pananaw, handa na siyang maghatid ng isang bago at kapanapanabik na versyon sa kwentong ito. Everyone, a warm welcome to internationally acclaimed award-winning director, Direk MacArthur C. Alejandro. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for coming. Direk, tungo muna po kayo dyan para sa isang saglit lang na photo opportunity. There we go. Once again, internationally acclaimed award-winning director, Direk MacArthur Alejandro. Thank you so much, Direk. Thank you everybody. Ito na, handa na ba tayong lahat? Ngayon naman, palalimin natin ang ating kwentuhan ngayong hapon, mga kabayan, dahil ihahatid tayo ng ating direktor na si Direk Mac sa mundo ng I Love You Since 1892. Ating alamin kung anong nasa isip at puso ng ating direktor sa pagsasabuhay ng istoryang minahal ng napakarami. Relax lang. Babasahin ko lang. I Love You Since 1892. Isang nobela ni Pinpining Mia na merong mahigit 131 million reads. Very short to. Very, very short. Let's go. Nagpakamatay si Carmelita Montecarlos matapos mabaril ang kasintahang si Juanito Alfonso sa mismong araw ng kanilang kasal. 2024, makalipas ang 132 years, sa ika-4 na henerasyon, ang spoiled brat na si Carmela Isabela ay magta-time travel sa 1892 bilang si Carmelita. Ang kanyang great-great-grandmother, Carmelita Montecarlos. 1892, para makabalik si Carmela sa kanyang panahon, kailangan ni Carmela na pigilang ma-inlove sa kanya si Juanito. Kaya naiplano ang Oplan Tigil Kasal. Sa paraang yon, maililigtas niya si Juanito. Ngunit habang pilit niyang binabago ang tadhana, dahang-dahang mahuhulog ang loob ni Carmela kay Juanito. Uusbong ang tunay na pag-ibig sa taong 1892, mahigit 100 taon bago siya ipinanganak. Naging komplikado ang lahat nang magbalik ang unang nobyo ni Carmelita na si Leandro Flores. Kasabay rin nito ang pag-imbulok ng tensyon na sangkot ang malalaki at makapangyarihang mga pamilya ng Alfonso, Montecarlos at Flores. Sa huli, ipaglalaban ni Carmela na mapagtatagumpayan ang sunod-sunod na balakid sa kanyang misyon na bigyang katarungan ang kwento ni Leandro, Juanito at Carmelita. Yan ang binasa ko. Ito ang nasa puso ko. Nung ibinalita sa akin ang nobelang to, wala akong kaalam-alam. Except that it had over 131 million reads. Nabaliw ako noon, di ba? Who has 131 million reads? Until I got to read the novel. Yes, I read the novel. All 1,700 pages of it. Binasa ko siya. At na-realize ko kung bakit ganon karami ang nagbasa. Dahil ito ay kwento ng mithiin ng lahat ng nilalang. Kung papaano sila nagnanais o nagnanasang mahalin at kung papaano nila gustong magmahal. Anumang panahon, saan man sila nakatayo, anumang edad, anumang karanasan.
Ang nobela ni Binibining Mia ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa pagiging babae, sa pagiging lalaki, sa pagiging nanay, sa pagiging miyembro ng pamilya, sa pakikipaglaban sa katotohanan, sa pakikipaglaban para sa kalayaan, lalo na nung panahon ng 1892. Pero lahat ito ay babagsak sa katotohanan ng pag-ibig. What attracted me to the novel is that it's very young. It's very energetic. It is exuberant. At ang ipinangangako namin sa inyo is ang energy ng nobela ay matra-translate on screen and that you will be satisfied visually with the promise that is, I love you since 1892. Maraming salamat po. Here we have it, the man behind I Love You Since 1892. Narinig natin mula sa kanyang puso at isipan. We are so excited to watch it, honestly. Direk, maraming salamat ngayon pa lamang. Kaya naman, dumating na ang tamang panahon para makilala natin ang opisyal na gaganap sa mga iconic roles ni Leandro, Juanito at Carmelita. Umpisahan na natin sa ating unang karakter. Ang una nating papakilala ay ang matipuno, kahanga-hanga at tapat na unang pag-ibig ni Carmelita. Nangako siyang babalik matapos ang pagsasanay sa militar sa ibang bansa. At dito, magsisimula ang pinakamalaking problema ni Carmela. Sa isang taon pa sana ako. Ngunit nakarating sa akin ang isang masamang balita. May ikakasal na ang aking mahal. Iyo bang naaalala bago ako lumisan? Ako'y may ibinigay sa'yo, ngunit hindi mo tinanggap. Subalit, hindi ako susuko. Ipaglalaban kita, Carmelita. Gagampanan ang ginoong hindi ka susukuan, si Leandro Flores. Bigyan natin ang masimanong palakpakan, Joseph Marco. Leandro is finally here. Leandro, gusto mo bang magtingin ng pagbate para sa ating mga kasama ngayon? Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat at sinamahan niyo kami ngayong hapon. And of course, welcome to the official launching of the TV series I Love You Since 1892. Ready na ba kayo? Sabay-sabay natin ipaglaban ang ating pagmamahal. There we go, Joseph. Stay up muna dyan for a quick photo opportunity. There we go, Leandro Flores is finally here. Of course, Joseph Marco, ang ginoong hindi ka susukuan. Maraming salamat, Joseph. You can now have your seat. Thank you so much. Alright, magpatuloy tayo. Dahil ang sunod natin mga kasama at tatawagin ay isang taong matino, maginoo, at hindi basta-basta. Ngayon, sa loob ng mahabang panahon ay nais lang niyang sundin ang planadong buhay na inilatag para sa kanya ng kanyang pamilya. Ngunit, matututunan niyang sundin ang isinisigaw ng puso nang makilala niya si Carmela. Ako'y sa'yo at ika'y akin. Iyan ang nakasulat sa mga bituin. Balutin man ang mga ulap ang langit. Wala pa rin makapipigil sa atin. Sa paglubog at pagsikat ng araw, pinapangarap ko ay ikaw. Sa gitna ng gutom at pagkauhaw, inaasam ko ay ikaw.
gagampanan ng Ginoong handang magmahal ng higit pa sa sapat, si Juanito Alfonso. Bigyan pugay natin, ladies and gentlemen, Jerome Ponce. Jerome, batiin mo muna lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Nika Cafe. Magandang araw sa inyo lahat. Isang maulan na panahon sa ating lahat dito at nagpapasalamat kami na nandito kayo para samahan kami dito sa I Love You Since 1892. Sana happy kayo dyan, enjoy kayo dyan. Happy sila. Now, Jerome, photo opportunity muna. Smile for the cameras bago tayo magpatuloy. Andito na si Juanito Alfonso Jerome Ponce. Maraming salamat, Jerome. You can have your seat. Ngayon naman, makikilala natin ang puso ng ating kwento. Siya si Carmela Isabela, ang modernong babae na lumakan para sa sarili. At siya rin si Carmelita Montecarlos, ang pusong sugatan na nais pagbuhin ang nakaraan. Dalawang katauhan, isang pag-ibig na humubog sa kasaysayan. At handang pagbuhin ang nakasulat na tadhana. Gusto rin ka magtago bago niya ako makita. Tumalikod man ako bago siya magsalita. Ibahin ko man ang aking mga kilos at gawa. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako makakaligtas sa katotohanan. Nahuhulog na ako sa kanya. At hindi ko na kayang pigilan pa. Bakit ko pa kailangan alisin siya sa isip ko? Kung pwede naman, manatili siya sa buhay ko. Mga kaibigan, kilalanin natin ang babae na magdadala ng puso sa kwentong ito. Ladies and gentlemen, Heaven Peralejo bilang Carmela at Carmelita. Wow, maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta, sa ating mga viewers. Kahit po maulan, nandito po kayo para supportahan kami. Maraming salamat. I love you since 1892. Maraming salamat. Can you pose for a quick photo opportunity para sa mga kasama natin dito? There we have it. Ang babaeng magdadala ng puso sa kwento at buhay ni Carmela at Carmelita. Thank you so much, Helen. You can take your seat. There we have it, ladies and gentlemen. Ito na ang cast ng I Love You Since 1892. Palakpakan naman natin sila. Alright, can we have a quick photo opportunity sa ating cast po? Marapat na lamang tayo tumayo para sa saglit na photo opportunity para sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Nika Cafe. There we go. Alright. How about, let's look a little bit to our right first. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Smile. Perfect. Now, can we look to our left? 1, 2, 3, smile. And 1, 2, 3. Smile. Perfect. How about to the center, please? 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, and smile. Maraming salamat. There we have the cast, and of course, direct para sa I Love You Since 1892. We can have your seats, guys. It's time for the much-awaited Q&A session.
members of the press, this is your opportunity to ask the cast together with, of course, Binibining Mia and Direk Mac Alejandre about their experiences and insights po into the series. Paalala lang po to keep your questions relevant and related to the series. Strictly avoid sensitive personal questions. Now please remain respectful. Only series-related questions